pa yung arrival ng celebrities. At alam naman natin na to be late is fashionable. So inaasahan natin mamaya pa dadating yung bigger celebrities dito. Si Manny Pacquiao, nakita mo na? Si Congressman? Kahapon, Iga, nandito siya pero hindi natin siya namataan dahil dumaan siya dito sa harapan habang tayo nag-aabang doon sa press area. Bukod sa kanya, ang iba pang nandito yung mga American Idol contestants lang. Like kahapon nakita natin si Diana DeGarmo. Siya yung runner-up nung si Jasmine Trias umabot sa top 3. Tapos nakita rin natin si Pia Toscano, tapos si Joshua, nakita natin, alam natin si Joshua Ledet, siya yung natanggal dun sa top 3. Nakita rin natin si Colton Dixon, si Skylar, yung mga umangat dun sa ating American Idol finalists. Isa namang public viewing ng American Idol Season 11. Finale, isasagawa mamaya ng lungsod ng Valenzuela bilang suporta sa ating kababayan si Jessica Sanchez. Dineklara nilang araw na ito bilang Youth Tribute Day for Jessica Sanchez. May live report si Mav Gonzalez. Mav? Igan, mamayang alas 7 nga ng umaga magkakaroon ng libreng public viewing ng American Idol Season 11 finale dito mismo sa Valenzuela Auditorium. Hindi na po problemahin ng mga fans ni Jessica Sanchez ang cable at TV dahil libre na nilang mapapanood ang kanilang idolo sa malasinehang auditorium na ito. Aircon pa ang venue kaya naman komportable para sa mga darayo dito para manood. Nagsabit ng mga banner bilang suporta sa Filipina-Mexican na si Jessica Sanchez. May pinamigay pang t-shirts na may nakalagay na Valenzuela supports Jessica Sanchez. Dahil nga historic ang pagkakapasok ng half Filipina sa top 2 ng American Idol, idineklara na rin ng lokal na gobyerno ng Valenzuela ang May 24 bilang Valenzuelano Youth Tribute Day for Jessica Sanchez. Alas 7 mag-uumpisa ang pagpapalabas ng finale sa pagitan ni Jessica at Philip Phillips. Handang-handa na nga ng venue at inaantay na lang na dumating ang mga manonood mamaya. Inaasahan din natin na darating si Mayor Win Gatchalian. At yan muna ang latest mula dito sa Valenzuela. Igan? Maraming salamat, Mav Gonzalez. Busy man sa kanyang training, humabol pa rin sa American Idol Season 11 finale si pambansang kamao Manny Pacquiao para suportahan si Jessica Sanchez. Bago nito, pinaunlakan naman ni Pacman ng International Boxing Press ng isang interview sa pamamagitan ng teleconference. Mula sa California, narito ang report ni Chino Trinidad. Habang nilalabanan ng pagod at antok matapos ang isang light run sa kanyang sparring day, malugod pa rin sinagod ng defending WPO welterweight champion ang mga katanungan ukol sa kanyang paghahanda para sa laban kay Timothy Bradley. Napag-usapan muli ang nakaraang laban niya kay Juan Manuel Marquez. The fight, it wasn't hard for me, but on that fight, we have some problem, a family problem. Sa gitna ng malaking pagbabago sa espiritual na aspeto ng buhay ni Pacquiao, may mga miyembro ng boxing community na nag-aalala na baka raw maging malambot na ang dating mabangis na Pacquiao sa ibabaw ng ring. When I commit to my life to the Lord, it's not my life. It's not about my job. Whatever my job, whatever my job is that's that's the blessings from God, and God He will take care of me. At kahit na sinasabing dihado si Bradley na kasalukuyang WBO light welterweight champion, hindi nagpapabaya sa ensayo ang pambansang kamao na aminadong malaki ang leksyong natutunan ng kanyang i-underestimate ang kanyang karibal na si Marquez. Bradley is it's a different fighter, and we don't take this fight lightly, and we train hard for this fight because we know that Tim Bradley is he's not that kind of boxer that we underestimate. Tim Bradley is undefeated, and he's a champion, so he's handsome. Matapos ang conference call,
Nagsiesta na ang natatanging 8th Division World Champion para maghanda sa kanyang sparring session. 3 sparring partners na pawang mga agresibo ang mga estilo ang pinagpalit-palit ni Coach Freddy Roach sa loob ng 10 rounds. Hindi pa roon natapos ang araw ni Pacquiao at humabol pa sa finals ng American Idol para magbigay suporta sa Filipina-Mexican na si Jessica Sanchez. Pero dahil sa mabigat na schedule ng pambansang kamao, hindi na nag-abot sina Pacquiao at Jessica. Kahit na hindi ako umabot sa performance, umabot naman ako na interview ako ng mga daming mga TV station na nag-interview sa akin and sinabi ko na I'm here to support Jessica Sanchez and encourage people to vote for vote her and to be the winner of American Idol. Para sa unang balita, Chino Trinidad reporting. Sa ibang balita, naperwisyo ang ilang motorista sa Quezon City dahil sa dalang baha ng magdamagang pag-ulan. Isang motorista pa ang nabangga dahil sa malakas na ulan. Narito ang report ni Oscar Oida. Kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan pasado alauna ng madaling araw nang maantalang daloy ng trapiko sa iba't ibang lugar sa Quezon City. Tumaas ang tubig sa bahaging ito ng North Avenue sa may EDSA. Di naman nakatakas sa baha ang bahaging ito ng Santo Domingo na karaniwan na raw tumataas ang tubig kapag bumubuhos ang ulan. Pero marahil ang pinaka-naapektuhan daloy sa lungsod ay ang daang ito sa Quirino Highway, Barangay Santa Monica sa Novaliches. Eto nga't isang taxi pa ang tumirik. Ang pagbaha sa iba't ibang lugar sa Quezon City ay bunsod ng halos wala pang 1 oras na pag-ulan. Nagdulot din ito ng aksidente, partikular sa may Regalado Street, Fairview, kung saan isang Land Cruiser ang sumalpok sa concrete barrier sa lugar. Ayon sa driver nito, hindi na daw niya napansin ang mga barrier sa lakas ng ulan. Hindi, umuulan Tapos, sa madilim, hindi napansin rin yung barrier. Parang walang protector kasi yung sa harapan Tapos nasilaw pa ako. Ito ang unang balita sa Quezon City. Oscar Oida, reporting. Patuloy na binabantayan ang lagay ng kalusugan ni Chief Justice Renato Corona sa Intensive Care Unit ng The Medical City sa Pasig. Tatagal hanggang bukas na madaling araw ang 48-hour observation period sa punong maestrado. May live report si Salima Refran. Salima. Igan, sa ikalawang araw nga ng pananatili ni Chief Justice Renato Corona sa Intensive Care Unit dito sa The Medical City sa Pasig City ay patuloy pa rin inoobserbahan ng mga doktor ang punong maestrado laban naman sa banta ng acute coronary syndrome. Sa medical bulletin na inilabas ng ospital, kinumpirmang bumagsak ang blood sugar level ng punong maestrado nang humarap sa impeachment court noong Martes. The hypoglycemia is one of the dangers actually in insulin treatment because hypoglycemia in a patient with a heart condition can actually trigger a heart attack. Bago dalhin sa ospital noong Martes ng gabi, makikita sa video ng Senate Public Relations and Information Bureau si Corona na nakaupo sa hallway ng Senator's Lounge ilang sandali matapos biglang umalis ng session hall. Inabutan ng biskwit at soft drinks ang punong maestrado. Pinaypayat. Sa tabi niya ang misis sa si Cristina. Naroon din si Supreme Court spokesperson Maidas Marquez. Matagal na may iniindang mga sakit si Corona. 20 taon na siyang may diabetes. Ang sakit na ito, nagdulot na raw ng komplikasyon sa kanyang puso at bato. Dumaan na rin sa heart bypass surgery si Corona. Una noong 1995 at ang huli nitong 2008. Ang pagbabantay naman ngayon sa kalusugan ng punong maestrado para sa posibleng acute coronary syndrome. The reason why he is in the ICU is because we wanted to make sure that he was not having an acute coronary syndrome, no? And basically because of the fact that he is really a poor risk. A poor risk means that his heart function is really bad. So he already had 2 coronary bypass surgeries that you can already say that the heart can actually be in a position where it is in a bad state as far as the risk for a heart attack is concerned. Hanggang alas 2 sa madaling araw ng Biyernes tatagal ang 48-hour observation period sa punong maestrado. Matapos ito, saka pa lamang malalaman kung papayagan siya bumalik sa impeachment court bukas.
Igan, sa ilalabas ng medical bulletin mamayang hapon, saka pa lamang malalaman o mabibigyan pa ng linaw ang tunay na kalagayan ni Chief Justice Corona. At yan ang unang balita mula dito sa Pasig. Igan? Maraming salamat sa Lima Refran. Sunog sa Mandawi City sa Cebu, halos 200 bahay ang natupok. At Lady Gaga, mainit na sinalubong ng kanyang fans sa Thailand. Pagpahuli, tutok lang sa unang balita. Thank you, Ma. Wala akong nakakit. Gusto ko lang mag-isa. Pilit niyang tinatanggap ang anak na di niya mahal. Anak po ba talaga ako nila, Mami? Masaya ako hindi dahil nasa iyo puso ni Angel, kundi dahil buhay ka. At pilit naman ni Lia